beloved Boss Mike Cervera. Yan na, galit na si BBM. Yari na si Sara Duterte dyan, guys. Oo, no, yari ka na, Sara. Diba? Yung kabaitan no, ng isang tao ay may hangganan. Tandaan nyo, tao lang ho yan, hindi yan Diyos. Hindi ho Diyos si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos ay katulad nating tao. Dangan nga lang at siya ay naging pangulo at marunong, no, para humawak ng bansang ito. Ano ngayon ang reaksyon ng mga tao dahil sa mga nangyayari? Eto na, nasasaid na nga si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kabaitan. Eto na. Ayan na, galit na si BBM. Yari na si Sara Duterte dyan, guys. First time ko talaga makita na nagagalit ito si Pangulong Marcos Jr. Napakamanhin na tao, napakamabait na tao, at least yung demeanor and all. And now, galit na. And Alam nyo naman dito, etong taong nagsasalita. Ha? Eto ho, mga kababayan, anti-Marcos ho ito. Pero ngayon, mga kababayan, tila ba natauhan na rin to. Kaya ngayon, yung kabaitan ni Pangulo ay napupuri neto. Ganun ho, mga kababayan, ulitin ko. Dating anti-Marcos at kakamping po ito, si Attorney Hydren yata to. Di ba? Hederian, di ba? Ngayon, mga kababayan, tila ba natauhan at nahimasmasan, kaya ngayon, tila bang sumusuporta na rin kay Pangulong Bongbong. Diba? Pakinggan ninyo. ayan na, galit na si BBM. Yari na si Sara Duterte dyan, guys. First time ko talaga makita na nagagalit ito si Pangulong Ay, kokorek ko, hindi nga pala to abogado. Ito ay parang political analyst din, ano? Oo, ha? Tuloy. Marcos Jr. Napakamanhin na tao, napakamabait na tao, at least yung demeanor and all. And now, galit na. And not to mention, NBI has also subpoenaed Sara Duterte. So, this could become very interesting. I don't know kung impeachment is the way forward. As I said, there's always the other option of directly filing charges against her, which at the very least could disqualify Sara Duterte from running for office again in 2028. At alam natin, si Sara lang naman talaga dun sa mga Duterte dynasty yung natira na medyo may national appeal. So, Parang sinabi mo, si Pulong at saka si Baste walang appeal? Ganun ba yun? Hindi. Oo, para sa mga DDS. Basta Duterte, bayani. Ganun sila mga kababayan eh. Diba? Eto na nga mga kababayan. Naku. Mukhang yung impeachment mga kababayan, isang tabi na muna natin at tumutok nga tayo dito sa mga usapin na pagsasampa ng kasong kriminal kay Sara Duterte. she struck down, yari talaga mga Duterte family. And you know, this could be a floodgate. Baka pag nakasuhan na talaga si Sara Duterte, hindi lang impeachment next for her, but also ICC for Rodrigo Duterte. Correct. And who knows, baka all in support for the Nograleses to take over Davao. Yan, mga kababayan. Yan naman yung lagi natin sinasabi. Ha? Na etong mga Duterte, mga kababayan, si Sara na lang talaga yung kanilang pag-asa. Si Baste walang kapag-asa yun, mga kababayan. Sinubukan nila na isubo sa mga Pilipino si Baste. Nung si Baste, mga kababayan, ay nagsalita sa entablado, ayun, Bokelya, mahina ulo. Kaya yun, mga kababayan, hindi umubra. Kaya, Baste, hindi ka talaga tanggap ng mga Pilipino. Sorry po medyo masakit yung masama yung pakiramdam ko eh. Kaya chill lang tayo. So yun, sinubukan din nila si Pulong. Hindi naman makapagpakita mga kababayan, wala rin sinabi yung kundi salita na lang ng salita ng Bisaya. Hindi talaga uubra at walang appeal sa mga Pilipino.
walang apil sa mga tao. Yung alin, yung magkapatid na Baste at Pulong. Oo, walang apil. Ngayon, ang inaasahan na lang nila, si Sara. Kaso mga kababayan, diskarel ang plano nila. Bakit? Nabisto rin na talagang mahina ang ulo niya. Samahan niyo pa ng issue ng pandarambong, pagnanakaw, at puro pagbabanta. Yan po mga kababayan. At ngayon, lagi natin sinasabi to na kapag si Digong natalo sa Davao, lalo nang wala na itong mga ito. Wala na, hindi na makakabangon ng mga Duterte. Diba? Trial o one, Yan yun. Masama pakiramdam ko Napagod ako ng 3 araw na biyahe. Ang init, lalamig sa loob ng kotse, ganon, Kaya medyo inuubot, sinisipon tayo. Kung mapapansin nyo sa boses ko, parang kailangan ko na ng kispurin at yakap stool. Kaya kailangan, pagkatapos ng live, pahinga. Kasama ang kispurin at yakap stool. So ngayon, mga kababayan, naunawaan nyo naman, Naunawaan nyo naman sinabi ng mamang ito. Wala na. Sa sobrang, mga kababayan, ni Sara, wala na. Tanong nga natin, di ba, mga kababayan, ano bang proyekto ang nagawa ni Sara na inaasahan ng mga Duterte at ng mga DDS para makabalik sila sa pwesto? Tanong ko sa inyo, ano ang may pagmamalaki? Meron naman. Meron. Ano yun, Boss Mike? Eto. Yan. Yan ho yung may pagmamalaki ni Sara. Isang puno na lang yung itatanim niya, meron pa siyang alalay dyan. Ayan mga kababayan. Yan isang puno na lang yung itatanim niya, meron pang alalay. Grabe talaga, Maka picture lang. At para may maipakita sa mga followers niya, sa mga naniniwala sa kanya, yan! Our beloved